So, ito po yung ating pangalawang objective. So, yung goal for this year, ito yung break up the spiritual fear. 私たちクリスチャンはもちろん御言葉によって、たくさん御言葉を吸収する必要がありますけれども、同時に私たちは聖霊様を受けなければ力を持つことができません。 So, of course, gaya na sinabi ko, kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos upang ito'y ating may pasok sa ating katauhan. At the same time, kailangan din po natin na intake yung ating banal na espiritu. Yun po ang Holy Spirit ng Diyos. 今日は聖霊についてお話をしたいと思い So ます。 today, my topic is regarding the Spirit of God. じゃあ、お The 祈 Holy りしまし Spirit. ょう。 Let us pray. じゃあ、一度皆さんお立ちください。一緒に祈りましょう。 Tayo po'y tumayo munang lahat at tayo po'y sabay-sabay na mananalangin. ぜひ心を開いて、本当に、神様、聖霊様が自分の心に入ってきてくださるように、私たちに触れてくださるように、そして御声を聞かせてくださるように、期待を込めて祈ってください。 Buksan po natin ating mga puso. Tunay nga po, tayo po'y mag-focus sa ating Panginoon. Hilingin natin sa Kanya tunay na tayo nagkakaisa na siyang mismong mag-usap sa ating mga puso. 愛する主よ、 Dinamahal namin Diyos. 今私たちはあなたの前に立っています。 Kami tumatayo, O Diyos, sa inyong harapan sa oras na ito. 私たちはここにあなたを礼拝するために来ました。 So narito kami ngayon, O Diyos, upang ikaw ay aming purihin at sambahin. 本当に心を持って、すべてを持ってあなたを愛し礼拝するためです。 So, Lord, narito kami lahat sa aming puso, mag-aming isip, buong katauhan. Ito'y aming iaalay sa iyo. 今あなたの前に心を開きます。 Lord, bukas ang aming puso ngayon na nakatayo sa harapan ninyo. どうぞ聖霊様、私の中に来てください。 Lord, dalangin namin na yung Espiritu Santo, Holy Spirit, please come into our body. そして天を開き、あなたの御声を聞かせてください。 Dalangin namin, O Diyos, na nabuksan po ninyo ang pintuan ng langit at Lord, iparinig namin ninyo sa amin ay inyong tinig. 顔と顔とを合わせてあなたを見ることができますように。 Tulungan niyo kami, Lord, kaya that we will see you face to face. そしてあなたの心を知り、あなたの心を行うことができま And すように。 help us, Lord God, to be able to know your heart, your will, Lord God. あなたを愛し、あなたを賛美します。 Lord, tunay nga po, ikaw ay aming pinupuri, pinapasalamatan at minamahal. いつも私の中にいてくださいますように。 Dalangin namin, Banal na Espiritu, na manatili ka sa aming katauhan. イエス様の皆によってお祈りします。 Aming samot dalangin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. アメン。アメン。じゃあどうぞお座りください。 Upo na po tayo lahat. じゃあ聖書を一箇所皆さんで読みたいと思います。 Basahin po natin yung talata nito. 僕はね、それパワーポイント。あら、これもう電池がないかな、それ。あ、電池が入ってないの、もう引かないの。電池変えてると思って。したらちょっとパワーポイントを動かして。 Walang battery yung ating remote, kaya si Sammy na lang yung mag-focus. じゃあ、使徒の働きの1章の8節をみんなで読みたいと思 Okay, います。 sabay-sabay po nating basahin yung gawa o yung Act chapter 1 verse 8. 聖書を持っている人は、ぜひね、聖書を開いてそこをね、マークしてください。 So yung may mga Bible, buksan po natin ang ating Biblia at markahan natin yung lugar ng binabasa natin. じゃあ、一緒に読みましょ Okay, sabay-sabay po nating う。 basahin. 使徒の働き1章8節。 Acts chapter 1 verse 8. 1、2、3。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。これはすごい有名な箇所ですね。 So ito ay famous quote. Sabi na natin na lahat, halos karamihan alam ang talatang ito. イエス様はですね、ルカの福音書では、あなた方が力を受けるまでは都にとどまっていなさいと言いました。 Ang sabi ng Panginoon, nasusulat po sa Book of Luke na habang hindi nyo pa nare-receive yung kapangyarihan ng Diyos, manatili muna kayo doon sa lugar na yung kinalalagyan. しかし、ここはですね、イエス様が天に帰られる直前に一番最後に弟子たちに言った言葉です。 However, ito po yung huling talata o yung salita na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga disipulo bago po siya bumalik sa langit. あなた方が都にとどまっているのはね、力を受けるためなんだ。 So sabi ng Panginoon, kaya kayo naririto para kayo makatanggap ng kapangyarihan. しかし、聖霊が来たらあなた方は力を受ける。 However, once na ang Holy Spirit ay dumating sa libutan, kayo makakatanggap ng kalakasan. そして聖霊が来たらもう都にとどまっている必要はない。全世界に出て行って私を明かししなさい。 Ngayon, kapag natanggap na niyo yung Espiritu Santo, huwag kayong tumigil sa lugar na ito, bagkus kayo humayo sa buong sanlibutan. この時弟子たちはもう自分たちが本当に力がないことが分かってました。
So during the time, naalala ng mga disipulo na wala po pa talaga silang kapangyarihan. みんながですね、もうイエス様のためなら私は命も捨てます、どんなことしてもついてきますって言いながら、ローマの兵隊たちがやってきて、ユダヤ人のね、祭司たちがやってきて、イエス様が捕まって十字架にかけられたら、みんなもう逃げ出しちゃったんですね。 So ang mga disipulo sinasabi nila, lahat ng aking buhay, lahat ng kalakasan, ibibigay ko para ikaw ay protektahan o paglingkuran ng Panginoon. Pero nung dumating ang mga Romans, ang bawat isa kanong hulihin ng Panginoon ay nagsitakas at iniwanan ng Panginoong mag-isa. 私たちのね、心はね、本当にね、弱いものです。 Tunay nga po, ating mga puso, sabihin natin ating katauhan, tayo po'y mahinang tao. 自分はね、どれほど愛が強いとかね、もう信仰が強いとか思っていたとしても、本当に大きな試練や悪魔の試みがやってくると、私たちはいとも簡単にね、自分が本当にね、弱くて、これほど力がないものかということを味わわされます。 So makikita natin kahit sabihin pa ng taong yun na matibay ang kanyang pananampalataya, matibay siya sa lahat ng bagay, pero pag siya naka-encounter ng iba't ibang problema, pagsubok sa buhay, makikita niyo unti-unti siyang babagsak, makikita niyo yung kahinaan ng tao. ね、皆さん、こんな聖書ってこんなに分厚いですよね。 So titignan natin yung Biblia, napakakapal. ね、もう1日4章読んだとしても1年かかります。 Kahit sabihin na natin araw-araw, 4 chapters ang babasahin natin, pero matatapos mo ito sa loob ng isang taon. だけどね、どれだけ知識持って、どれだけ聖書がよく分かったと思う、ね、いろんな御言葉を蓄えたとしても、自分を変えるっていうことはできないんですよ。 Kahit na sabihin pa ninyo, sabihin pa natin na alam natin yung mga lahat na nasusulat nito, pero wala po tayong tunay na kalakasan para baguhin natin ang ating sariling katauhan. 私たちが本当に生まれ変わるためには、聖霊の力が必要なんです。 So for us to be reborn, o sabihin natin tunay na pagbabago mangyari sa ating buhay, kinakailangan po natin ang kalakasan ng Espiritu Santo. ここがね、他の宗教と全くキリスト教が違うところです。 Ito yung pagkakaiba ng Christian doon sa ibang mga relihiyon. 他の宗教っていうのはね、一生懸命修行して修行して、自分を高めて高めて、神にまで近づいて、そして生まれ変わろうとします。 So sinasabi kasi o tinuturo sa ibang mga relihiyon na mag-aral ka at habang nag-aaral ka, iipunin mo yung kaalaman na yon upang ikaw pagiging malapit sa だ langit. けどキリスト教は逆です。 However, it's opposite po sa itinuturo sa mga Christian. 最初は自分が罪なんかない、自分は立派だと思ってるんです。一番最初はね、自分は罪人じゃない、自分はすごい素晴らしいと思ってる。 Dahil sinasabi o iniisip nila na wala silang kasalanan. だけど神様に近づけば近づくほど、だんだん自分に罪があるっていうことが分かってきて、自分は本当に力がないっていうことが分かってくる。 However, habang tayo papalapit o nakikilala natin unti-unti ang Panginoon, makikita natin sa ating sarili na tayo pala hindi karapat-dapat dahil nakita din natin yung ating mga kasalanan. だから私たち神の力なくしては生まれ変わることができない。 So, kaya nga, hindi tayo maaaring maipanganak na muli sa mamagitan lang ng ating sariling kalakasan. してキリスト教の最大の特徴はですね、神の力である聖霊が与えられるというところです。 Ito yung pinakadakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ito yung tayo maipanganak na muli at ibigay sa atin ang Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng 皆さん、 kalakasan. 教会でもね、いろんな教会があります。世の So 中 sabihin na natin, church, dito sa mundo, napakaraming mga churches. そしてね、聖霊のことを教えない教会がたくさんある。 Meron din pong mga simbahan na hindi po itinuturo yung Holy Spirit. 私が生まれ育った教会はね、素晴らしい教会で聖書を丸ごとね、神の言葉だと信じている教会でした。 So yung church sa pinagmulan nila Pastor Shane is 100% pinapaniwalaan nila yung Biblia at ang Biblia ay galing sa Diyos. とても福音的な教会で一生懸命伝道する教会です。 So ito yung church sa pinagmulan na sila saan ito'y nagmi-mission at inihahayag na tunay ang salita ng Diyos. そしてね、みんなね、メッセージとか御言葉一生懸命勉強して、もうね、礼拝の間中ずっとみんなメモ取るんですね。 Ano pat ang bawat isang miyembro during the service, talagang sila'y seryoso para pag-aralan salita ng Diyos at bawat isa ay nag-take note kung anong tinuturo. なぜかというと、年に何回もね、テストがあるからです。 Bakit nila ginagawa yun? Dahil sa isang taon, merong mga several quizzes o mga examination na ibinibigay sa mga そしてそのテストをね、パスしないとリーダーとかなっていけないんですよ。 So, during the test, kapag hindi mo na ipasa yung exam na yon, hindi ka magiging 洗 leader. 礼の学びもすっごい深い学びたくさんやりますもん。 So, with regards まだね、洗礼を切ってないのにね。 So with regards to the baptism, yung mga miyembro na hindi pa nakababaptismuhan,
pinapaaral talaga sila. そして簡単には洗礼を受けれません、うちの教会とは違って。 So meron din pong mga relihiyon na hindi tinuturo na madali lang pala yung pagpapautismo. ね、牧師と長老がずらーっと並んだところに一人で行ってね、インタビューを受けるんですね。 So nangyayari sa ibang mga relihiyon, o sabihin natin sa Christian church na andun yung lahat ng mga leaders, yung babautismohan ay pipila at ね、 i-interview そして学びからね、いろんなね、質問されます。 So during the education, sa training nila, maraming mga question ang ibinibigay dun sa candidate para mabautismohan. ね、なかなか答えられないですよね。 So kawawa yung candidate dahil hindi niya masagot yung mga tinatanong sa だ kanya. けど合格した人しか受けられません。 Pero yung lahat ng papasa lang ang mababautismohan. まあそういうね、厳しい教会で僕育ったんですね。 So doon si Pastor Shane tinrain sa napaka-strict na church. だけどね、ある時ね、私は疑問に思いました。 Then one day, parang nagkaroon ng katanungan sa kaisipan ni Pastor Shane. こんだけ一生懸命ね、勉強いっぱいね、みんながしてるんですけど、来てるね、夫婦がみんな仲が悪いんですよ。 So titignan natin, lahat ng mga kasamahan daw niya sa church ay talagang seryoso sa pag-aaral ng salita ng Diyos. However, lahat ng mga miyembro doon hindi maganda yung kanilang relation. ね、一緒に座らない。 Hindi sila magkatabi sa upuan. 愛を教えて言いながら愛がないんです。 Sabihin man, tinuturo sa kanila yung love, pero hindi mo makikita sa gitna ng kanilang mga samahan yung sabihin そしてね、 pag-ibig. 教会の中ではね、批判とか不満がすごい多かったです。 Then in the church, napakarami yung mga criticism, yung laging nagtitirahan sa bawat isa. そして僕はね、これだったらね、他の宗教とかと全然変わらないんじゃないかと思って。 So naisip ni Pastor Shane, kung ganito lang naman ang simbahan na pupunta, parang walang pagkakaiba sa ibang mga relihiyon. そして特にね、僕が不思議だったのは、ね、なぜ人の働きの時代にはあれだけの奇跡が起こったり、ね、病人が癒されたり、悪霊が追い出されたり、本当にさまざまな不思議と印が伴ったのに、そしてそれをイエス様は約束しているのに、今の時代にはないのか、そういうことです。 So naisip ni Pastor Shane, bakit ganun ang itinuturo doon sa Book of Acts o sa gawa na ang Holy Spirit ay binigay. Tapos maraming mga gumaling na mga may karamdaman, maraming mga milagro, mga wonders na nangyari sa gitna ng mga nanampalataya. Pero bakit hindi ginagawa, hindi nangyayari ngayon sa henerasyon natin? 僕はね、苦労してね、やっとテストに合格して洗礼を受けましたけど、 So si Pastor Shane, he did his effort para talagang mag-aral na mag-aral hanggang sa maipasa niya, kaya siya nabautismohan. 洗礼を受けた後行かなくなったんですね、教会に。 However, after siya nabautismohan, hindi na po siya で pupunta も ng 中 church. 学、高校、大学と行きませんでした。 So during that high school, o maging elementary hanggang high school, pati sa kanyang college, hindi na po siya umattend ng church. もうね、もうバンドばっかりやって、すごい悪いことばっかりです。 Ginawa na lang niya, puro pang makabundong gawain, puro band, sumasama sa mga banda. じゃあ知らないうちにね、僕全然興味なかったんですけど、うちの親が違う教会に移ってたんですよ。 Then, habang ginagawa niya yun, nung kanyang mga magulang naisip na, nakita niya na lumipat pala ng ibang church. そしてそこの教会ではね、聖霊がね、今でも聖書の時代と同じように働くって教えてる教会。 Then in the church, itinuturo po doon na even in that generation, same Holy Spirit po ay kumikilos sa gitna ng kanilang simbahan at mayroong mga ginagawang wonders and miracles. 僕はね、心の中で、そうでなければ今神様が生きてるって言えないんじゃないかって常に思ってた So, んですね。 naisip din ni Pastor Shane at parang he come up with that decision na kung hindi nga mangyayari to, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi nilang buhay ang Diyos. ね、イエス様がこれだけ素晴らしいことしたのに今何もしないっていうのはね、おかしいんじゃないかといつも思ってました。 Kasi lagi niya naisip na parang hindi normal na ganito ang tinuturo, ganito karami tinuturo ng Panginoong Yesus, din hindi ina-apply sa kanilang そして henerasyon. 僕はですね、もし神様が本当に今も生きてるんだったら、聖書の通りにね、私にそのように同じようにしてほしいっていう願いがだんだん出てきて、 Kaya unti-unti nagkaroon siya ng parang desire sa kanyang puso panalangin na kung tunay nga na buhay ang Panginoong Diyos, dapat kung ano nasusulat sa Biblia, yun dapat ang nangyayari いつ ngayon. もね、話してる通りね、僕ね、もうそんなんでしたからね、もうこの仲間といる間は絶対ね、クリスチャンには戻れないと思って、オーストラリアに行って、宣教師、日本で宣教師を長くやっていたね、家にホームステイさせてもらったんですよ。 So, ang ginawa niya, kung magtitigil siya sa Japan at same na church sa kanyang pupunta, walang pagbabago, hindi siya mag-i-improve sa kanyang spiritual na pamumuhay. So, ginawa niya, pumunta siya ng Australia at doon siya naki-homestay sa isang missionary. でもう今から22、3年前の話です、ね。 So, this was happened 23 years
そしてもうその時にね、息子、そこの家にね、ジョンという息子がいたんですね。So during the time, meron po yung anak na missionary ang pangalan ay si John. 彼はすっごい一流の貿易会社に勤めてました。So yung John na yun is talagang nagtatrabaho sa isang trading company. だけどある時ね、昼間に帰ってきて車も持ってこなかったんですね。However, one day, pumunta siya ng hapon na wala siyang dalang sasakyan. そしたらね、お母さんが、ジョン、なんでこんな時間に帰ってきたの? So, sinabi nga ng kanyang nanay, John, bakit ka umuwi ng alanganing oras? Maaga pa. いや、会社辞めた。Sinabi niya, I already retired or resigned from も my うオーストラリ company. アその時不景気でね、若者たちの失業率がものすごい高くて就職できない時期で、 So during that time kasi is mahirap maghanap ng trabaho dahil hindi maganda ang economic dun sa Australia nung time na もう yun. ね、そこの奥さんはね、もう素晴らしい優しい人で、もうね、今までこんな素晴らしいクリスチャン見たことないんですけどね、初めて彼女が怒ったのね、僕見ました。その時 So nakita niya na yung nanay o yung nanay nung ni John na yun is napakabait. So far wala siyang nakilala na asawa ng pastor na ganun kabait. Pero first time din niya nakita na galit dahil sa narinig niya sa kanyang anak. ね、なんで辞めたんですか? So, sagot ng kanya na, bakit ka nag-resign sa trabaho mo? いや、聖霊様に言われたって。 Sinabi kasi ng Holy Spirit na mag-resign ako kaya ako あん nag-resign. たは間違ったんです。 Sabi ng nanay niya, nagkakamali ka sa desisyon mo. あんた車どうしたの? So, paano yung sasakyan mo? いや、友達に今あげてきた。 So, binigay ko po yun sa kaibigan ko. なんであげたの? Bakit mo binigay? 聖霊様に言われた。 Sabi kasi ng Holy Spirit, ibigay ko. もうその日からね、彼はもうあっちこっち言われる、神様に語られるまにね、旅をしてオーストラリア中を回り、サモア諸島を回り、フィリピンまでやってきました。 But from that day onward, alam mo ginawa ng batang yon, lahat ng sabihin ng Holy Spirit sa kanya, kung saan sa papuntahin, pumupunta siya palipat-lipat sa ibang lugar hanggang sa nakarating siya ng Pilipinas. まあ彼と過ごしたことがね、僕にとって最大のリバイバルになります。 So for Pastor Chin, this is the greatest revival na encounter niya, yung makasama niya yung si John. もう彼はね、仕事辞めてから次の日から何にもしないで家にずっといるんですよ。 Dahil nakita ko na after that day, nung siya ay mag-resign, wala po siyang ibang ginawa kundi tumigil lang sa bahay. ね、仕事辞めなさいしか言われてないから他のこと何もやってない。 So of course, sinabi sa kanya ng Holy Spirit, this mo, tumigil ka sa pagtatrabaho mo, kaya po siya naghintay lang at tumigil sa そしてね、 bahay. 家の裏にね、綺麗なね、森があってね、小川が流れていて、シーン、デボーションに行こうって、毎朝僕デボーションに連れて So かれる。 every day, every morning, ini-invite lagi ni John si Pastor Shin dahil sa likod ng kanilang bahay maraming mga puno. Tara, magkaroon tayo ng ating devotion. だけど別に聖書を持つわけでもなくね、何するわけでもなく、1時間ぐらいずーっと鼻歌歌いながらなんか散歩して帰ってたんですよ。 Alam mo ginagawa namin dalawa, wala kaming dalang Bible o wala kaming ginakundi. Naglalakad lang kami na pumupuri sa ating Panginoon. そしてね、道を歩きながらね、シーン、聖霊様がこうやって言ってるぞ、こうやって語ってるぞ、神様がこうやって今話してるぞって僕にいろいろ教えてくれるんですね。 Then habang kami naglalakad na dalawa, bigla-bigla na lang siyang harap sa akin, sabi niya, Shin, ito yung sinasabi ng Banal na Espiritu. Shin, ito yung pinapahayag sa akin ng Banal na Espiritu. Lagi po niya yung isinasabi sa akin. そして初めてね、僕はその時にね、異言っていうものを聞きました。 Then, first time ko po narinig yung speak in tongues. 僕はもうね、その時からね、本当にね、その神様の言葉であるね、異言が欲しくて欲しくて祈り出したんです。 Nung ito'y marinig ko, mula nung araw na yon, sinimulan ko rin na sabihin yung speak in tongues dahil gusto kong maranasan sa aking なかなか僕は与えられなくて、本当に苦しみました。 However, naranasan ni Pastor Shin na parang nahihirapan siya dahil parang hindi niya naranasan o hindi pa ibinibigay sa kanya yung speak in tongues. ジョンはね、いやっぱりね、日本人は難しいな、救われるのも難しいけど、異言も難しいな。 So sinabi ni John sa kanya, so alam ko dahil mahirap talagang iligtas yung mga Hapon, so even yung speak in tongues, mahirap din pong ibigay sa mga Japanese. もうやっぱりフィリピンは素晴らしいね。もううちはもうビクトリーウィーケンドやったらみんなね、その場でバーッと意見を与えられて、フィリピン人で今まではね、与えられなかった人いなかったと思います。 But as for experience si Pastor Shin dito po sa Pilipinas, during baptism na-encounter niya na habang binabautismohan yung mga Pilipino, automatically yung speak in tongues is parang normal lang po na nararanasan o ginagawa ng mga 僕、祈り始めて1年かかりました。 Kasi for Pastor Shin, it takes 1 year for him para ma-receive niya yung speak in tongues. どちらにしてもね、本当にその異言っていうものを最初に本当に与えられることを通して、僕はね、神様の奇跡があるっていうことを体で体験する、それが初めての体験でした。 Dahil this is the first time ni Pastor Shin na gusto niya maranasan dahil alam niya na yung speak in tongues is parang pauna na regalo handog ng Diyos na palatandaan ng Holy Spirit ay binigay sa 皆 kanya. さん、異言って分かってますか?
Alam ba natin pag sinabing speak in tongues? ね、今から2000年前に、ね、ペンテコステの日に初めて聖霊が下った時に人々が、弟子たちが、違う言葉で語り出しました。それが異言ですね。Yung speak in tongues was happened 2,000 years ago. Naalala natin na nagkakatipon-tipon yung mga disipulo. Tapos sila nga pumupuri sa pag biglang bumuhos yung Espiritu Santo. Pag nung maibuhos ang Espiritu Santo, ang bawat isa kanila nagsalita ng iba't ibang wika. 使徒の働きではね、5回聖霊のバプテスマが下るところが出てきます。In the books of Acts, makikita natin doon 5 beses po na bumabang Espiritu Santo sa mga mananampalataya at ang bawat isa ay nagsalita ng iba't ibang そのう wika. ちの3つはですね、はっきりと聖霊のバプテスマが下った時に異言を語り出したと書いてます。Out of 5, 3 beses po na nasulat dito sa Book of Acts na ang bawat isa after nila ma-receive ang Holy Spirit, lahat ay nagsalita. 残りの2つも直接的ではないですけれども、異言が語ったと読み取れます。 So ito'y yung dalawang beses din is hindi direct na naisulat, but after that, ang bawat isa ay nagsalita rin ng iba't ibang wika. 異言から始まって次々と予言の賜物とか癒しの賜物とか、ね、いろんな賜物が弟子たちに与えられて、それによって彼らは、ね、全世界に福音を伝えていったんです。 So kung titignan natin based sa story na ito, na yung mga disipulo ay humayo sa iba't ibang bahagi ng mundo after na ma-receive nila yung speak in tongues na gift. And after that, iba't ibang mga milagro, iba't ibang regalo na ibinigay sa kanila ng しかし聖 Panginoon. 霊がね、激しく下ったのはね、たった100年か200年の間だけです。 However, yung talagang fully na pagbuhos ng Espiritu Santo is nangyayari po ito every 100 years. それからね、およそ1700-800年間聖霊が激しく下るってことは歴史じゃなかったんです。 But before that, kung titignan natin throughout the history, mga 1,000 o sabihin na natin 10,000 years before, wala pong nangyayaring ganong spiritual pagbuhos ng Espiritu しかし Santo. 今からですね、およそ100年前、1906年、ロサンゼルスのね、アズサストリート、これ日本人街なんですけど、アズサストリートというところで黒人たちが集まっていたところに聖霊が激しく下って、ペンテコステの時と同じようなことが起こりました。 However, kung titignan, kung babalikan natin, matagal na panahon, ito sa lugar ng 6年ですね。 So 1906, sabihin na natin 100 years before, ago na nangyari sa Azusa Street, ito yung greatest revival na nangyari, yung time na nabuhos ng Espiritu. これもアズサストリートリバイバルという名前で全世界に知られて、その後100年間世界中にリバイバルが広がっていったんですね。 So, ito'y nasusulat, guys, mababasa niyo yung Azusa Street Revival. After 100 years, nung time na nangyari ang revival na ito, nangyari din po ang revival sa iba't ibang bahagi ng mundo. じゃあそのアズサストリートリバイバルのビデオを8分間あるんですけども、皆さんにお見せしたいので。 Okay, so I would like to show you the video clip. Ano po ba yung Azusa Street Revival na sinasabi? It will take 8 minutes para po panuorin natin yung video na to. The world had just entered the 20th century. The United States was under the leadership of its 26th president, Theodore Roosevelt. And Los Angeles was about to experience something it could never have imagined. Hi, my name is Matt Gibson, and I have been given the honor and privilege of sharing with you a most remarkable story. It is the story of real events, real people, and a real God. It was a warm April day in the spring of 1906 when a group of African-American Christians gathered in a simple home on Bonnie Gray Street in downtown Los Angeles, where they prayed and waited on God's Spirit. A pastor-teacher named William Seymour was with them that night. The son of a slave who fought in the Civil War for the Union Army, Seymour left his home in Louisiana at an early age and became a committed Christian after smallpox blinded him in one eye. The night of April 9th, Seymour met with a small gathering of people. He preached from the Bible, Acts 2:4. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them.
a man named Edward S. Lee was baptized in the Spirit and began to speak in tongues. Soon after, a woman named Jenny Moore was also baptized in the Spirit. It seemed as if a vessel broke within me, and water surged up through my being, which, when it reached my mouth, came out in a torrent of speech and languages God had given me. Jenny Moore. By the end of April, the Bible study on Bonnie Brae had grown so rapidly that it moved to new quarters on Azusa Street. Within a year, as many as 1,300 people crowded into the hall and gathered out on the dirt street to attend meetings. Upstairs, walls were full of crutches and canes left behind by those who had been healed. It spawned a dozen denominations, and today, roughly 600 million people worldwide trace their spiritual roots to its dirt floors and plain wooden altar. History refers to what happened inside the whitewashed wood structure at 312 Azusa Street as the Azusa Street Revival. The services ran almost continuously, and the place was never closed, and it was never empty. The meetings did not depend on a human leader, but God's presence became more and more wonderful. In that old building, with its low rafters and bare floors, God broke strong men and women, and then put them together again for His glory. Pride and self-assertion, self-importance and self-esteem did not survive for long in that place. Frank Bartlett. No collections were taken. No bills were posted to advertise the meetings. No church or organization was back of it. All who are in touch with God realized as soon as they entered the meetings that the Holy Ghost led us. Apostolic Faith, November 1906. No subjects or sermons were announced ahead of time. There were no special speakers. All was spontaneous, ordered of the Spirit. We wanted to hear from God through whomever He might choose to have speak. Frank Bartlett. When about 20 persons joined in singing the heavenly chorus, it was the most ravishing and unearthly music that ever fell on mortal ears. It seemed to me then, and still does, that I did not belong in that chorus, for it came directly from heaven. William Durham. I was a boy and had accompanied my mother, a devout Catholic woman, before she came to Azusa. As we moved to an open spot on a near bench, I suddenly felt a chill, and the hair on my arms, legs, and head stood on end. It felt as if I was surrounded by God. I was trembling, and so was my mother and everybody else. In most churches, children would be twisting in their seats and running up and down the aisles, but not at Azusa. Everyone was quiet, even babies in their mother's arms. It was not their parents who kept them quiet, because nobody said a word, not even a whisper. As my hands shook and the hair on my arms stood up, people suddenly rose to their feet and their hands shot towards heaven. My hands went up with theirs, though I hadn't tried to raise them. Even the hands of babes in arms shot towards heaven. Strong men began to cry out loud, and then the women followed. As I looked over the congregation, another chill ran down my spine. It was as if ocean waves moved from one end of the congregation to the other. Wave after wave of the Spirit rippled through the hall, like a breeze passing over a cornfield. When the hair on my arms settled down, so did the people. They settled back into their seats and prayers buzzed through the hall. Then tongues of fire suddenly appeared over the heads of some of them, and a black man with a shiny face began to speak in tongues. As he spoke, a blind white woman came off the bench like a jack-in-the-box, and she cried out, "Oh my blessed Jesus, I can see."
I can see. Praise for the precious blood of Jesus sprang to our mouths. The crowd seemed to have forgotten how to sing in English, and out of their mouths came new languages in a heavenly harmony that no human being could have learned. I cannot describe it, and no human being could ever duplicate it. We sang heavenly choruses, and in between each chorus, our eyes filled with tears. A.C. Valdez, fired at Azusa. Many lives were changed at Azusa Street, and through them, thousands came to experience the baptism with the Holy Spirit. And through those thousands, tens of thousands, and then millions more.使ってないの？あ、そう。リモートコントロール探して使ってなかったんで、ボケてました。これがですね、有名なアズサストリートリバイバルというね、今から100年前に起こった大きな大リバイバルです。So this is the famous Azusa revival. So 100 years ago nangyari po yung greatest revival na ito. ね、僕ちょっと日本人として誇り持ってるのは、これね、日本人街から始まったんですよ。So of course, medyo proud si Pastor Shin as a Japanese kasi nangyari pa ang revival na to from the Japanese. ね、日本にはまだリバイバル全然来ないですけど。Sa Japan, wala pa pong revival na nangyayari. だけどね、このね、100年前に起こった、それまでね、2000年間、本当に聖霊のね、バプテスマが途絶えていました。So nangyayari sa atin, di ba? 2,000 years ago, nangyari nga po yung tunay na revival. Ito yung panimula. クリスチャンがいなくなったわけではありません。 So hindi natin sinasabi na ngayon walang revival na nangyari dahil walang Kristiyano. Hindi po ganon. まあしかし力強い神様の働きが見られなかったんですね。 But hindi natin lang nakikita yung dakilang gawa ng Panginoong Diyos sa ating mga しかしそれから100年間で世界は変えられました。 But after 100 years, nakita natin kung paano nabago ang mundo. あ、これより前になんか違う表みたいなのがあった。あ、次かな。あれ？飛ばしてないかな、表。あ、これね。字がちょっとね、ちっちゃくて読みづらいかもしれないんですけど、この聖霊のリバイバルがやってきてからですね、まあ、今、もうおよそ100年経ちます。アズサストリートからね。Mababaliit siguro doon yung letter, hindi nyo mababasa masyado. But ito yung history kung paano ang nangyari after no revival na yun. 皆さん、全世界でクリスチャンの人口っていうのは常に人口の3分の1ですよね。So alam naman natin na yung out of total population sa buong mundo is 1/3 ng 例えば population ay 60億人だった Kristiyano. としたら20億人がクリスチャンです。60億人だったら20億人ね。2ビリオン。6ビリオンだったら2ビリオンが、 So kung 6 billion, ang 2 billion まあそれカトリックもプロテスタントも合わせて。 So of course including yung Catholic as well as yung でね、 Protestant. プロテスタントの、ね、数は簡単なんですよ。全世界の10分の1がプロテスタント。 So madali natin kumpitin yung Protestant dahil out of total population ng mga Kristiyano, ang Protestant is 10%. そしたら今もし70億人だとしたら7億人がプロテスタントなんですね。 So titignan natin na yung 7 million. 違うね。7ビリオンだから7,000ミリオンがプロテスタン So ト。 kung 7 billion, ang Protestant po doon is 700 million. 7,000ミリオン。 7,000. あ、700 700. ですね。Hirap mag-compute. まあそしてね、この100年経ってプロテスタントのうち今ね、
5分の4が威厳を話す、ね、聖霊に満たされたクリスチャンです。Kasi kung titignan natin dito, out of total population, makikita natin parang 1/5 doon sa mga Kristiyano ang nagpa-practice ng speak in そ tongues. してね、驚くことに、ここに書いてますけど、1989年から2005年までの16年間に救われたクリスチャンの数の方が、初代教会、1世紀から20世紀まで救われた全クリスチャンの数よりも多いんですよ。So titignan natin dito yung naligtas from 1989 to 2005. Tignan natin dito yung average, nasa 475,000 ang mga わかりますか？もう1900年間で救われてきた人のトータルの数よりもたった16年間、2005年までの16年間で救われたクリスチャンの数の方が多い。 Titignan natin sa 100 taon, katumbas pa 100 taon, sa 16 na taon lang, mas marami pa ang naligtas dun sa 16 na taon lang. ね、中国では1950年には80万人しかクリスチャンいませんでした。 So titignan natin sa China, noong 1950 is nasa 800,000 lang yung mga naging そして共産党になってね、激しい迫害で一時はもういなくなったぐらいに思われてたんですね。 Then during sa communist, dahil sa persecution na ginawa ng government, unti-unti bumaba ang population ng mga だけど Christian. 聖霊によるリバイバルで、ね、それから50年後には今は約1億人を超えています。 However, after po ng revival na yon, 50 years na po ang lumipas, makikita natin nasa mga 1 billion na po yung population ng Christians sa China. ね、アフリカではね、先ほどちょっとちらっと写真を見せましたけど、有名なね、ラインハルト・ボンケというドイツ人の宣教師が常にアフリカ中を回って、この人ですね、この人がアフリカ中で今伝道してますけど、 So makikita natin yung famous na evangelist na siyang pumunta sa Africa. Siya po yung nag-create ng Great Revival sa Africa. この人がね、集会をやると、ね、1回の集会に30万人から50万人やってきます。 Dahil sa isang beses lang po ng service na ginagawa niya, ang uma-attend is nasa mga 300,000 katao. イスラム教の人も、ね、いろんなブードゥー教の人も、そしてその国の大統領までやってきます。 So even yung mga Islam, iba't ibang mga religion, and even the government, palit yung mga president, is uma-attend sa kanyang mga services. ナイジェリアで6日間開いた集会にはトータル215万人の人が来ました。 So さっきのsa Nigeria po, for 3 days nilang service, 215万人、nasa 2,100,000 ang naligtas. In そ 3 してそ days のlang 6 yun. 日間で、ね、110万人が救われたんです。 So in 3 days nilang service is 1,100,000 katao ang そしてア naligtas. ルゼンチンではね、もう一人さっきの牧師の横にい In た Argentina, カルロス・アナコンディア、私たちの北海道にも来てくれましたけど、 Pastor Carlos, sa Hokkaido pumupunta rin po siya. この人はアルゼンチンでリバイバルを起こした人です。 So siya yung nag-create, o siya yung dahilan ng pag-create ng revival sa Argentina. 彼たった一人の働きで、彼たった一人で年間35万人救われます。 Sa pamamagitan lang po niya, in 1 year, 350,000 yung mga na-save. そしてですね、今日ではもうね、イスラム教の国々で大きなリバイバルが起こっています。 And even in our day today, makikita natin yung mga great revival na nangyayari even sa Islam country. イスラム教の人とユダヤ人はですね、今はイエス様が直接幻で現れて救っていると言われています。 So sinasabi nila na ito yung generation for the Islam and even the Israelites, o sa mga Hudyo, ito yung time na kung saan ang Panginoon mismo naglilikha ng revival. 私もイラン人でね、イエス様に直接出会って救われて、捕まえられて裁判を受けてね、そして奇跡的に逃げてきた人と出会いました。 So may na-meet din si Pastor Shi na isang taga-Iran na siya ay nakilala sa Panginoon at naligtas, siya ay nakulong muna, then ipinabalik doon sa kanilang lugar, but siya ay naligtas. イラク戦争のね、イラクの湾岸戦争の後、アメリカのクリスチャンの団体がイラクにですね、衛星放送の基地を作ったんですね。 Ito yung nangyari po during the Desert Storm na nangyari sa Iraq. Ang ginawa ng mga American missionary, pumunta po sila doon sa Iraq at nagtayo sila ng parang satellite para makapag-cater, may hayag ang そこから24時間365日ね、衛星放送でイエス様のメッセージを全アラブ中に送り続け So た。 ang ginagawa is for the Arab country
24 hours a day, 365 days a year, continuous po na ihayag yung salita ng Diyos para marinig ng mga anak. そして今隣の国のイランではね、1週間に1000人救われている。 Then in the adjacent country, yun po yung Iran, is nasa mga 1,000 na katao yung naligtas. 1910年 UAE ではね、クリスチャンの数はたった80人しかいませんでした。 So 1910, sa UAE UAE, ang taong naligtas nung time yun is nasa 80 lang po 全人口 katao. の 0.1% ですね。 So out of total population, 0.1% lang po yun. サウジアラビアではたった50人しかいません。 In Saudi Arabia, 50 lang po katao ang Kristyano. それも 0.1% 以下、何%で So もない。 sabihin na natin 0.1 or less po yung percentage noon. しかしそれから100年後に調べた調査では、ね、UAE では 12.6%、サウジアラビアでは人口の 4.4% が今クリスチャンになっています。 But after 1 year, nung time ng revival na yun, makikita natin na in UAE mismo is 12.6% increase. And then in Saudi Arabia, 4.4% nag-increase out of total この2 population. つの国のトータルだけでも今ね、クリスチャンが100万人を超えてるんです。 So out of this country lang, sa dalawang country lang ito, binanggit natin percentage, mahigit 1 million na po ang まあ、皆さんご存知の通り、サウジアラビアね、マホメットが出身したね、メッカがある一番の聖地の国です。 So alam natin, pag sinabing Saudi Arabia, ito yung may na kung saan ang kanilang pinapanampalatayaan ay si Mohammed. Ito yung Mecca kung saan doon nag-worship yung mga まあ、こ Islam. のようにして今ね、アズサストリートから始まったリバイバルが全世界にものすごい勢いで今世界中に広がっています。 Then ang point lang nito is mula nung time na nangyari ang revival sa Azusa, lahat ito ay nagkaroon na ng effect sa iba't ibang bahagi ng mundo. ね、このリバイバルはアズサストリートで始まったリバイバルは2000年前に起こったペンテコステのリバイバルと同じでした。 Ang nangyari sa Azusa revival is same revival experience na nangyari din po 2,000 years ago doon sa mga disipulo. ここを一緒に読んでみましょう。 So sabay-sabay po nating basahin. 使徒の働き2章の1節と4節ですね。1、2、3。50節の日になって皆が一つところに集まって、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通り、他国の言葉で話し出した。ね、先ほど言ったように、ね、このペンテコステのリバイバルも、そしてアズサストリートのリバイバルも、聖霊が下ると異言が異言で語り出す。これが一番最初の印でした。 Ito po ay sinasabi ko na daw yung simbolo, yung nangyaring revival dun sa Azusa at ang pangyayari nangyari dito po sa Books of Acts. The same din po ng Holy Spirit ay bumaba sa mga mananampalataya. And the first gift, ito po yung speak in tongues. 聖霊が下るとなぜ異言が与えられるんでしょうか。 Bakit pag bumabang Espiritu Santo sa isang mananampalataya, ay magsasalita siya ng wika? それはですね、聖霊の、ね、油注ぎというのは、それはまるでね、井戸の呼び水のように、異言というのは井戸の呼び水のようで、ね、異言が話し出されると、その後から続いて聖霊の賜物が次から次へと与えられていく。 Gusto kong maintindihan ninyo na yung Holy Spirit, pag ibinuhos sa atin ng Holy Spirit, yung speak in tongue is parang tubig. Di ba meron tayong water pump? Bago natin hilahin yung tubig mula sa pinakababa, reserve niya, kailangang buhusan muna natin ng tubig para mahila natin yung reserve doon sa baba. Ganon din po yung speak in tongues. Before natin ma-receive yung iba't ibang gift to follow ng Holy Spirit na ibibigay sa atin, dapat maranasan muna natin yung paunang gift yun ng speak in tongues. 井戸もね、水がせっかくあるんですけれども、ここの中にポンプの中に水を入れて空気を追い出して、ね、真空状態にしなければ、この底にある水が上がって吹き出てきます。 Makikita natin yung well o yung mga bomba, di ba? Yung pump na yon. Sa ibaba, nandun na yung tubig na naka-reserve. So, ang ginagawa natin, binubuhusan natin ng tubig sa taas para magkaroon ng hangin at yung pressure maibaba. Ano pa yung tubig sa ilalim, mahigop yon at lumabas dun sa pinakataas. 同じように異言もですね、一番最初に異言が与えられることによって聖霊の働きが、聖霊の賜物が開かれていって、次から次へと聖霊の賜物が与えられていきます。 So the same din po with the speak in tongues. Ito po yung paunang gift na ibinibigay sa atin ng Holy Spirit. Once na siya ay sumaatin, then it follows yung iba't ibang mga gift na gusto niyang ibigay sa イエス atin. 様はね、このように約束しています。 So ito yung pinangako ng Panginoon sa atin. 全世界に出て行って全ての疲れた者に福音を述べ伝えなさい。 Sabi dito, go into all the world and preach the good news to all creation. 信じる人には次のような印が伴います。 Then ito yun, it follows na sa bawat isang mananampalataya,
yung signs ay 私 mangyayari. の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒される。 Sabi dito, in my name, sabi dito today, you will drive out demons, they will speak in new tongues, they will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them. ね、使徒の働きのね、最初の時の印はただの異言でした。しかし彼らは次々とね、そこから予言が与えられ、人々を癒し、そして悪霊を追い出し、奇跡と技を行って、そしてイエス・キリストが生きていることをその証明をしながら全世界に、ね、神の力によって福音を伝えていったんですね。 So mababasa natin sa aklat ng gawa kung ano nangyari sa mga disciples after na sila'y mabuhusan ng Espiritu Santo at nagsalita ng wika. Sunod-sunod na po yun habang sila ay naglalakbay at binabahagi ang salita ng Diyos na nagte-testify sa ating Panginoong Yesus. Andun po yung kagalingan, iba't ibang mga wonders o miracle na ito'y nangyayari sa pamamagitan nila na ginagawa ng Espiritu 私た Santo. ち、聖霊が与えられますけれども、すぐにね、私たちが御霊に満たされて何でもできるわけではありません。 So for us, of course, the Holy Spirit will be given tayo pagka tayo sumampalataya. Pero hindi agad-agad nararanasan natin yung gift na nakahanda para ibigay sa atin ng Espiritu Santo. 私たちの御霊の人も赤ちゃんのような時代からだんだん育っていくんですね。 Dahil bakit tayo bilang halimbawa natin sa isang sanggol na tayo kapag tayo sumampalataya, ang sanggol ay kailangan mo ng inurtyo, unti-unti yun hanggang siya ay magiging malaki at marunong na siyang だから gumawa. 威厳というのはまるで赤ちゃんの産声のようです。 So yung speak in tongues is just parang yung first cry nung baby kapag siya ay lumabas sa tiyan ng kanyang 赤ちゃん nanay. も最初はね、ギャーギャーギャーって泣くだけですね。その後少しずつ言葉を覚えてたくさんの言葉が喋れる。 Alam natin yung mga baby, di ba, pag ito'y lumabas sa kanya nanay, yung unang gagawin niya, iiyak. Then follow, yung unti-unti tatawag na ng mama o papa na magkakaroon na siya ng kanyang ね salita. 威厳も最初はね、一言二言しか話せませんけれど So も、 for the speak in tongues, ganun din po sa bawat isa atin, unti-unti siguro mga dalawang word o dalawang salita-lata o salita ang maibibigkas lang natin sa ating mga だんだん labi. だんだんと言葉の数が増えていく。 But after that, unti-unti, marami na po mga salita ang natural na lalabas sa ating mga labi sa pamagitan ng ね、威 Espiritu 厳の Santo. 働きっていうのは一番最初に初めて私たちが体験する、ね、頭ではなくて、ね、霊によって体験する神様の奇跡なんですね。 Yung word, o sabihin natin, speak in tongues, ito po yung salita na hindi lamang nagmumula-mula sa ating kalooban, but it is our God, through the Holy Spirit, ang nagsasalita sa pamamagitan ng ating mga tongue. そして聖霊様と交われば交わるほど私たちはだんだんと神様の御心が分かってきて、神様が何を語っているかが分かってくるようになる。 Then as we go on, habang pinapractice po natin ang pagkasalita ng speak in tongues, kung ano man ang kalooban ng Panginoon, kung ano ang gusto niya sabihin sa atin, yun po yung normal na lumalabas sa ating mga labi, ito'y para sa kanyang kapurihan. 僕もね、オーストラリアでね、初めて意見を与えられた時はダぐらいしか言えない。 So si Pastor Shi, nung first time niya na ma-encounter yung speak in tongues sa Australia is, da lang po yung kanyang 全然何 nabibigkas. も恵みがないね、そんなの祈ってて So for that 何に one, もない parang walang 気持ちよくない。 parang walang effect sa kanyang pananampalataya. だけどだんだんとね、威厳がもっともっと増えていくに従って、ある時ね、私、中国に行った時にね、衝撃的なビデオを見せてもらったんですよ。 However, as he speak in tongues, continuous nung siya ay nasa China, unti-unti po yun, unti-unti hanggang sa lumalago. 日本人の宣教師がですね、中国の地下教会、その時迫害激しくてね、たくさん殺されてましたから、今から20年前にね、地下教会に行って、地下でのクリスチャンたちをビデオで撮影してきたんですね。 So, during the time, 20 years ago, ang ginawa ng Pastor Chen nung sila ay nasa China, yung pastor doon, since ito'y sabihin na natin under church, patago lang po. So, meron siyang video na pinakita sa bawat isang そしたら mananampalataya. ね、女の人2人がね、立ち上がってね、1人が威厳で話して、もう1人の人がその威厳が何を言ってるか、威厳の解き明かしをずっと話してたんです。 Then pagkatapos na may pakita sa kanila yung video na yon, yung isang babae biglang tumayo, tapos nagsalita siya, speak in tongues, na hindi naintindihan ng lahat. May isa naman doon na tumayo na kung ano sinabi ng babae, yun ay kanyang ipinaliwanag. 第一コリントの12章にはそのように御霊の賜物、ね、威厳とか威厳の解き明かしとか予言とか知識の賜物とかね、9つそれが書かれています。 So makikita natin sa 1 Corinthians chapter 12 na tayo ay binigyan ng handog, una ay yung speak in tongues, then yung isa is interpretation of speak in tongues, and so on. そのようにしてね、私は初めて、本
当に聖書に書いてあることが今も起こってるんだってことが分かったんです。 Then during that day, nakita ni Pastor Shin sa kanyang mga mata, oh, yung nangyari pala sa Biblia, even in our generation, is nangyayari din po pala. ね、そのうち私は自分の意見が何を言ってるかね、分かってくるようになって、ノートに書き留めれるようになってきました。 So, ang ginawa ni Pastor Shin is lahat ng mga speaking tongues, although hindi naiintindihan, unti-unti, parang sinusulat niya ito, at unti-unti din po, para niya naiintindihan yung mga tongues na そ sinasabi. してある時はね、祈ると予言が与えられたり、神様の幻を見えるようになって。 Then from that day on, pagka siya nagpipray o nag-speak in tongues, mayroong mga prophetic word of prophecy na lumalabas habang sila ay nag-speak in tongues. だから異言というのは一番最初の呼び水であって、本当に聖霊のね、バプテスマを受けると、聖書に書いてある通りに私たちは神様の賜物をたくさんいただきます。 Kaya po tandaan natin, pag sinabing speak in tongues, ito yung parang paunang tubig. Nakagaya ng pinaliwanag sa kanina na ibubuhos muna natin yun bago natin mahigop yung tubig mula doon sa pinaka-reserve na nakahanda na talaga sa atin na ibigay ng Espiritu Santo once na tayo na-baptize ng Holy そして Spirit. 何より素晴らしいのはですね、やはり神様の御心が分かるようになってくる。 So, yung pinakadakilang bagay na matututunan natin dito is habang tayo nagsasalita ng wika, yung kalooban ng Diyos ay ating naiintindihan natural sa ating 第一コリントの2章の14節にはこう書いてます。 So, basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 2 verse 生まれな 14. がらの人間は神様のことは分からないけれども、しかしね、御霊のことは御霊によって理解するんだと書いてます。 Sabi po rito, the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. だから私たちはどれだけ知識を増やしたとしても神様の心は分からないんですよ。 Kaya sabihin na natin, ano pang knowledge o kahit ano pang dami ng kaalaman natin sa Biblia, not unless na malaman natin kalooban, may pundasyon tayo ng Diyos, di natin maiintindihan ang 聖 kanyang 霊 kalooban. 様に満たされることによって聖霊様は神様なので、ね、聖霊様に満たされると神様のことが理解されるようになって。 Pero kung tayo ay puno ng Espiritu Santo, since ang Espiritu Santo ay Diyos din at iisa na direct na nag-communicate sa Kanya at sa atin, unti-unti malalaman natin kung ano bang kalooban. だから本当に神様の声を聞くためには、神様の心を知るためには、やはり聖霊に満たされていなければ、私たちは神の声を聞くことも、神の心を理解することも That's why for us, para maintindihan natin ang kalooban ng Diyos, magkaroon tayo ng direct na communication, marinig natin ang Kanyang boses, kailangan muna natin mapunuan tayo ng Espiritu Santo dahil yun ang huhubog sa atin at siya ang magkoconnect sa atin papunta じゃ sa あどう Diyos. したら聖霊のバプテスマを受けることができるんですか？ So ngayon ang tanong is, paano ba natin marireceive yung baptism ng Holy それは Spirit? とってもシンプルです。 So it's very simple. 聖書にはっきり書いてます。 So nasusulat very clear in the Bible. 一つ目は悔い改めて洗礼を受けることです Number ね。 one is repent and be baptized. ペテロはペンテコステの日に人々が集まってきてこのように言いました。 So si Pedro during the Pentecostas, inipon niya yung mga tao at ito yung kanyang sinabi. 悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。 Sabi po rito, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. だから聖霊を受けるためのまず一番最初の条件は自分の罪を本当に悔い改める。 Of course, the number one condition for us para mabaptismohan ng Espiritu Santo is repent muna. 罪を悔い改めてない心に聖霊様にやってくる。 So ano natin pang i-repent, tayo po'y magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. じゃあ2番目のポイント。 Na tayo magsisi, hindi po malilis sa ating puso. Number two, それは聖霊のバプテスマをくださいと求めることです。 so of course, for us, let us pray, request God na maranasan natin yung baptisma ng ル Holy カ Spirit. の11章の13節。 So nasulat sa Luke chapter 11 verse 13, イエス様はこのように言いました。 sabi ng Panginoong Jesus, してみるとあなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。 sabi rito, kahit kayo daw na masasama, nagbibigay kayo ng mabuting regalo sa inyong mga anak, how much more? Sinasabi ng inyong Father sa heaven, hindi ba ibibigay sa inyo yung Holy Spirit na sa bawat isa ay humihiling? ね、素晴らしいことに、ね、イエス様が言ったのはあなたがクリスチャンとして成熟して立派になったら聖霊に満たされますよって言ったんじゃないんですね。あなたは悪いものであってもまだまだ未熟でね、まだまだダメでも、ね、祈り求めてくださいと言うんだったら聖霊が与えられる。 Hindi po sinabi dito ng Panginoon na kailangan kayo muna yung maging matured bago kayo bigyan ng Espiritu Santo. Hindi po.
Sinabi rito, kung hihilingin ninyo, the moment na ito inyong inihiling, ibibigay ko ito sa inyo. Yun ang kanyang sinasabi rito. 皆さん、先ほどのアズサストリートのね、ビデオを覚えてますか？ So naalala po natin yung video kanina na nangyari doon sa Azusa あの時 Street. ね、牧師がね、ある時気がついたんです。あ、この使徒の働きでね、これほど素晴らしいことが起こったのは聖霊学だったからだと分かったんですね。 So may isang pastor doon, naglagay siya ng kanyang comments na nangyari pala yung ganitong revival o yung pagbubuhos ng Spirit, ng Holy Spirit dahil ang Holy Spirit mismo ay naroon at kumikilos sa kanyang そして gitna. 黒人のシーモア牧師はね、教会員、ね、少ない教会員を集めて、ね、私たちがこの聖霊を受けなければ、私たちはね、本当の意味でクリスチャンとして力ある人生を送れないんだ、ね、聖霊が下るように祈りましょうって求めたときに、聖霊が下ってきたんです。 So ang ginawa niya, based lang doon sa talatang yun, umuwi sa kanyang church, inipon niya yung kanyang mga membro, binasa nila yung talatang yun. Naniwala sila na pag na ang Holy Spirit ang mangyayari sa kanya, binasa nila, nanalangin sila na nawa ibigay sa kanila ang baptisma ng Holy Spirit at nangyari nga po na naranasan ng buong church na yon yung pagbaba ng Espiritu Santo. 祈り求める心に対して聖霊が与えられる。 So the Holy Spirit will be given for those heart who are really praying na gusto nilang maranasan yung baptisma. 最後のポイント、聖霊が与えられるために必要なポイントは、悔い改めの実 So を the 結ぶ。 last important point for us para ma-receive natin yung baptism ng Holy Spirit is to bear fruit. バプテスマのヨハネがイエス様を紹介するときに、私は水で洗礼を授けてるけれども、私の後から来る人は、ね、聖霊と火によって洗礼を、バプテスマを与えると言いました。 Naalala yung sinasabi ni John the Baptist, sabi niya, binabautismuhan ko kayo ng tubig para sa kapatawaran yung kasalanan, but the Holy Spirit will come at kayo ay babaptismuhan niya sa apoy. しかし、ね、あなた方がもし聖霊のバプテスマを受けたいなら、御霊のね、悔い改めにふさわしい実を結ばなければいけないと言ったんです。 However, sinabi rin niya rito na for us, pagka tayo mabaptismuhan ng Holy Spirit, let us bear fruit worthy of repentance. 皆さん、罪というのはですね、自分の人生に、ね、呪いと悪霊の支配を与えます。 Alam ba ninyo kung anong kasalanan o maging epekto sa buhay? Ang kasalanan, ito po'y nagbibigay ng sumpaudaan upang ang ating buhay ay sumpain. クリスチャンになったらね、皆さん天国行けますよ。 Alam ba natin, nasa Kristyano, di ba, na tayo pupunta sa langit, naniniwala kayo doon, di ba? それは間違いない。 So, クリスチャンになったら、ね、間違いなく天国行けます。 so of course, pag ikaw naging Kristyano, pupunta nga tayo sa langit. しかし、クリスチャンになったからといってね、もし罪を犯し続けているなら、悪霊の支配に遭う人もいるんです。 However, kahit ikaw ay Kristyano na, kung ikaw ngayon ay patuloy na magkakasala, yung pinakapundasyon ng evil spirit, yun po'y magiging foothold niya sa buhay mo at siya ngayon ang magiging Panginoon mo. 日本でこれ言うとね、おかしい、ちょっと頭おかしい、ね、牧師がおかしいんじゃないかと思われ So るかも for しれ the ないけど。 Japanese or in Japan, kung sasabihin mo to, ang ibabalik sa'yo ng mga hapon, si Raulo siguro itong pastor. もうフィリピンにいると皆さんね、一度や二度ぐらいをね、悪霊に疲れてる人とか、悪霊を見たことある体験いっぱいあると思います。 But in the Philippines, normal kasi sa mga Pilipino, parang normal na nakikita na mayroong mga sinasaniban, di ba, ng masamang espiritu. ね、田舎の方に行くと、ね、ホワイトマジシャンとかブラックマジシャンとか祈祷師の人たちがいろんなことやってね、悪霊を追い出したりいろいろやりますよ。 Dahil sa mga probinsya, kung pupunta ka, may makikita tayo dito ng mga tao na parang nagpapaalis ng mga espiritu dun sa bahay na tinitirhan ng mga normal na tao. 僕もね、夜中にね、呼ばれてね、ある家に行きました。 So, one time, ginising si Pastor Shin ng gabi, in-invite siya para doon sa bahay dahil kailangan daw nila si Pastor 若い Shin. ね、クリスチャンの女の子3人で住んでたんですけど、その1人がね、クリスチャンなのに悪霊に疲れてたんです。 So, merong tatlong babae na nakatira doon sa bahay na yon. Then out of 3, yung isa doon Kristiyano, pero siya ay sinasaniba ng espiritu. ね、お前の名前は何だって言うとね、スペイン語の名前を言ってました。 So, tinatanong ni Pastor Shin, ano bang pangalan mo? Sagot ng babae, in Spanish, binibigay niya yung kanyang pangalan. まあ、それでもね、聖霊の力によって祈って、言うと、聖書の通りにね、やっぱり出てきます。 Then of course, after nga siya na nag-pray, nakita niya na umalis yung espiritu, yung masamang espiritu sumasabi sa katawan, kagaya ng sinasabi nga sa 聖書の中では、悔い改めたならば、悔い改めたというね、正しい実を結ばなければいけないと書いてあります。 Sinasabi sa Biblia na tayo yung mag-repent. Then after nating mag-repent, dapat tayo mag-bear fruit ng mabuting bunga sa ating buhay. 悔い改めた、クリスチャンになったと言っても、例えば空想礼拝をしてたりね、なんか
偶像を持ってたり、そういうものを持っているとやはりね、そういうような力を影響を受ける。 But after, kahit sabihin pa natin na tayo nag-repent na, pag tayo nagpatuloy sa ating kasalanan, ano ba ito? Halimbawa yung mga patuloy na idol worship, iba't ibang mga worship, yung nagiging parang foothold ng kaaway para yung kanyang kapangyarihan pumasok sa atin at siya mismo ngayon ang magsisimula na naman mag-rule sa ating buhay. 私たちは3つのね、分野でね、悔い改めの実を結ばなければいけない。 So meron tayong tatlong field for us para tayo na dapat natin kinakailangan gawin bago tayo, after tayo yung それ mag-repent sa は ating 霊 kasalanan. 肉魂の分野ですね。 Ito yung spirit, 一つ目 body, and soul. 一つ目はですね、霊的な罪を悔い改める、その実を結ぶということです。 So number one, ito yung fruit na tayo dapat magbunga after ng spiritual cleaning. 霊的な罪というのは偶像礼拝とかね、カルトの宗教とか、もしくはオカルトとか占い、こういうことをやっていると霊的な影響を受けます。 Yung spiritual effect o spiritual cleansing na gagawin sa ating buhay, ito po yung mga cleaning na spirit sa idol worship, false religion, mga occult, divination, at iba't iba pa. 実は日本でもたくさんこれはあるんですね。 Even in Japan, it's parang normal po na nangyari ito sa Japan. 精神科の医者たちが新興宗教からやってくるおかしくなっている人たちの中に違う人格があると、ね、それを発表しています。 So even yung mga professional na mga doctors, pag nakikita nila yung mga taong lumalapit sa kanila, nakita nila, naobserbahan nila, may kakaiba na espiritu, may kakaibang karakter na nakakatira sa loob ng taong yon. だから私たちは悔い改めたならば、このような霊的な罪を断ち切らなければいけません。 But if we really repent from our sin, we need to cut off yung mga spiritual na foothold na 2番目 nagtungkol sa buhay は natin. 体の分野です。 Number two is 肉に対する掃除ですね。それは性的な罪とか不道徳とか中毒、ね、アルコール中毒だとか、もしくはドラッグの中毒だとか、体に対しての罪を犯し続けるならば、やはり聖霊が住むことはできません。 So number two is yung we need to do the cleaning of our flesh. Ito yung mga sexual sin, mga immorality, addiction, alak, iba't ibang mga addiction na nakakasira sa ating katawan. だから聖霊様が住むためには、クリスチャンになったならば、このような罪を一切、ね、しないようにしなくていい。 So for our body, of course, as a term para tirahan ng Espiritu Santo, dapat linisin po natin ito sa ganitong そして3番目の分野は魂の Number 掃除。 three is yung cleaning of our soul. 怒りや憎しみ、反抗、また壊れた関係、このような心の中に常に、ね、そのようなものを抱いていては、聖霊様は内側に住んではくれます。 Ito yung mga anger, hatred, rebellion, yung mga broken relationship that we should clean from our soul. Dahil unless na malinis natin to, hindi po maninirahan ng Holy Spirit sa ating だから悔い改めたならば、具体的にこのような罪との関係を断ち切って、呪いを断ち切っていかなければ、私たちは聖霊の宮となることができな So い。 if we really repent from our sins, we need to cut off these kinds of sins. じゃあ最後に今日の、メッセージのポイントですけれど And も、 finally, for ね the point of 霊 this 的 message, 工事を開拓せよ。もう一度、使徒の働き、一章の8節を読みたいと思います。 basahin po natin yung Acts 1:8 is related to the breakup, the spiritual field. じゃあ一緒に読みましょう。 Sabay-sabay po natin basahin ito. ワン、ツー、スリー。聖霊があなた方の上に臨まれた時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムとユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。ね、なぜ聖霊のバプテスマがね、私たち救われているのに、なぜ聖霊のバプテスマがそれほど必要なんでしょうか。 So, bakit kinakailangan si tayo ligtas na bautismuhan? Bakit kinakailangan pa natin baptismuhan tayo ng Espiritu Santo? 救われてたらもう天国行けるからそれで十分なんじゃないでしょうか。 So, di ba parang normal at tama na yun? Ligtas na tayo, makapunta na tayo sa langit eh. Bakit kailangan pa tayong baptismuhan ng Espiritu Santo? それはここに書いている通りに、私たちがキリストの証しをするために力が必要なんです。 So, at yan nasusulat dito, for us to be a witnesses of our Lord Jesus, we need that power or strength. 皆さん、私たちがどれだけクリスチャンになったからといってね、どれだけ御言葉を一生懸命読んだり、一生懸命奉仕をしたり、ね、ボランティアとか良いことをどれだけ行ったとしても、ね、正直に言うと自分の心を変えることはできないですよね。 Kahit sabihin pa natin tayo Kristiyano, marami tayong kaalaman sa Biblia, pinag-aaralan natin ito, ginagawa natin, dapat natin gawin araw-araw. Unless na tayo mayroong kapangyarihan mula sa Espiritu Santo, hindi po natin kayang baguhin yung ating puso at ang ating buong buhay. どんなに自分の力で頑張ったとしても、自分は本当の愛を持ってます。
kahit sabihin mo pa lahat ng effort, ilagay mo, wala ka po, hindi natin makakamtan yung tunay na pag-ibig. 本当の喜びとか決して変わらない平安とかも持てないんです。 The real peace, sabihin na natin, yung kapayapaan na tunay na hindi masayad ng isipan, wala po yun sa ating puso. 自分の力に頼って自分を変えようとすると、もっともっと自分のエゴが強くなって、自分にプライドを持って自分という人が強くなっていきます。 Dahil ang tao nagsisikap, sarili niyang effort upang baguhin ang kanyang sarili, ang magiging effect noon yung ego. Siya mismo kasi nagawa niya lahat sa mamagitan. Kaya yung ego, unti-unti, nagiging dependent siya sa kanyang sarili. 私たちを本当に生まれ変わらせる。それは神の力なくしては私たちは変わることができない。 So for us to encounter real changes, o sabihin na natin pagbabagong tunay sa ating buhay, not unless na ang Panginoong Diyos, ang Kanyang Espiritu sa magbago sa atin, di po natin kayang baguhin yung だから私たちはクリスチャンになったら自分の信仰とか自分の知識を誇るんじゃなくて謙遜になってですね、神様あなたの力が必要ですって言わなければならない。 So this is the reason why we need to confess before God na kahit tayo Kristiyano na, upang tayo lumago at tumatag sa Kanya, kailangan tayo magiging humble sa harapan ng Panginoong Diyos na hindi natin magagawa lahat ng bagay na ito not unless na ibigay niya sa atin ang Kanyang kalakasan. ね、神様の力をいただいて私たちは一体何をするんでしょう。 Then once we receive the strength or the power of God, ano ba yung ating gagawin? それはキリストを証しして生きることです。 So of course for us to have that strength, o kung once na na-receive na natin yung strength, tayo po magiging witness ng ating 今 Panginoon. もキリストが生きていることを証明することです。 Even now, ng ating Panginoong Jesus ay buhay pa, makakapag-testify po tayo noon. パウロはこのように言っています。 Ito pagsabi ni Paulo, ね、私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでした。 so sinasabi ni Paulo na my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of Spirit's power. 頭のいいね、賢いパウロが、ね、した宣教というのは自分の知識とか自分の、ね、知恵とかを伝えたのではなくて、聖霊の力によって人々を癒し、ね、そして奇跡を起こし、神様の印と不思議の技を伴って、だから全世界の人たちがそれを見て神様は生きている、イエス・キリストこそ神だと信じたんですね。 Ito yung ginagawa ni Paulo. Sabihin na natin na siya ay matalinong tao. Alam naman natin siyang gaano siya katatag. Pero sinasabi niya rito na lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang mga patutuo ay sinasamahan ng Espiritu Santo kung saan ang milagro, yung mga wonders and signs ay nangyayari para sa kapurihan at kalawalhatian ng Diyos. 私たちが神様を伝えるためにはやはりこの神の力が必要です。 So of course, for us, para maging witness talaga at mahihiyag sa ibang tao kung gaano kadakila, kailangan natin ang kalakasan ng Diyos. 中国で、ね、あれほど一日に、ね、何万人と救われるのはこの、ね、聖霊の力があるからなんです。 In China now, kung bakit ganun karami ang naliligtas is because of the power of the Holy Spirit. アフリカでもアルゼンチンでもあれほどのリバイバルが起こるのは、ね、人々が癒され、悪霊が追い出され、そのようにして神の力を見るので、ね、全ての人たちがイエス・キリストこそ神ですと信じているんです。 In Africa, in Argentina, ganun ang nangyaring mga revival, even yung pagpapalis ng mga evil spirit, kagalingan, sabi natin mga signs and wonder, iba-ibang milagro, nangyari ang lahat ng ito dahil ang Holy Spirit ang nasa gitna nila at gumagawa. 先週、ね、メッセージしたように私たちは御言葉を蓄えることは絶対これはもう必要条件です。 So last Sunday, diniscuss natin, it's very important condition na kailangan i-intake natin, i-save natin, maraming salita ng Diyos. しかしこの御言葉の力を使うためには自分の力ではなく聖霊の力をいただけなくて Then of course, pag na-save na natin salita, para magiging powerful yung Word of God na nandito sa atin, kailangan din natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. 聖霊の力というのは奇跡を起こす何か神秘的な力ではなくて、聖霊様ご自身が私たちの力だということですね。 Pag sinabi natin the power of the Holy Spirit, hindi po yun na kung anong mga dapat natin gawin, but the Holy Spirit itself ang magiging strength o power natin. ね、私たちは普通の人間ですけど、神である聖霊が内側にいるので何でも可能なんです。 So we are just simple human being, but through the Spirit who dwells in us, kahit anong bagay po ay mangyayari at magagawa ぜ natin. ひ今年1年霊的なね、
聖霊のバプテスマを求め、そして聖霊様ご自身を求めて、私たち、ね、御霊の種をまき、そして御霊の実を結んでいきたいと思います。 That's why this year, iset natin as our target, our goal, na tayo'y mapuno ng Espiritu Santo at gamitin tayo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na maihayag natin tayo'y magiging tunay niyang patuto, tagapagsalita at nawa sa ating pagsasalita. いや、どうぞ tayo'y お立ちください。 magtuna. 最後に今年の今月の御言葉をもう一度読んで祈って終わりたいと思います。 So, basahin natin muli ホセア書10章の12節を読みましょう。 yung ating verse, Hosea chapter 10, verse 12. よろしいですか。ワン、ツー、スリー。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を借り入れ、あなた方は高地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て、正義をあなた方に捧げられる。では祈りましょう。 Let us pray. ハレルヤ、愛する主よ、今日の御言葉を感謝します。 Hallelujah. Minamahal naming Diyos, we're really thankful to you for the word this day. 主よ、私たちは本当にあなたを求めています。 Lord, tunay nga o Diyos, ikaw ay aming dinadalangin at hinahangad sa oras na ito. 奇跡とか印とか力とかではなく、それ以上にあなたご自身を求めます。 So, hindi lamang po, Lord, yung mga miracle wonders o yung mga kapangyarihan na ibibigay nyo sa amin, but you, ikaw, Panginoon, ang aming hinahangad na nawa ipagkaloob nyo sa amin. どうぞ日々、毎日聖霊で満たしてください。 We pray, Lord, that every day fill us with your Holy Spirit. そうしたら私たちはあなたの御心を知り、そしてあなたの御心を行う力を得ます。 So that we may be able, Lord God, to know your will at ang inyong kalakasan ay magagamit namin upang sundin din ang inyong kalooban. あなたの力に満たされて、そしてあなたの御心を行っていくことができるように助けてください。 Tulungan niyo kami, O Diyos, upang kami mapunuan ng iyong Espiritu, ng inyong kalakasan, at kung ano man ang inyong kalooban, ito'y aming masundan at magawa namin sa araw-araw naming buhay. どうぞ一人一人がペンテコステの時のように、またアズザストリートの時のように、一人一人が聖霊を受け、聖霊に満たされて歩みますよ。 Dalangin namin, O Diyos, ng bawat isa na narito ngayon nawa in-stray puspusin yung Espiritu Santo na kung ano ang nangyari doon sa Azusa Street, ganun din po nawa ay maranasan din namin dito sa aming simbahan. 聖霊に満たされて毎日を生きることができます。 So fill us with your Holy Spirit that every day, Lord God, we may be able to walk in your way. イエス・キリストの皆によって祈りま It's す。 our prayer to you, Lord, in Jesus' name. アメン。 Amen. じゃあどうぞお座りください。